Dear Dr. Love, good evening po. Ako po si Via, 42 years old. Ako po ay tubong Palumpon, Leyte, pero nakatira sa San Antonio, Quezon City. Married po ako pero namatay na po ang mister ko last year dahil sa leptospirosis. Meron po kaming isang anak na college na ngayon. Nasa Leyte po ang anak ko at proud po akong sabihing papasok na siya sa college sa University of the Philippines, Visayas. Dr. Love, ang hirap maging isang magulang, lalo na kung mag-isa ka na lamang na nagtataguyod sa anak mo. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binayaan kami ng mabait at masipag na anak. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil biniyayaan niya ako ng lakas ng katawan at diskarte para kumayod ng kumayod. Kahit anong buhay pa ang mister ko, nagbebenta na po ako ng alahas at kung ano-anong pwedeng ibenta bukod po sa aking sari-sari store sa ibaba ng bahay namin. Ngayong nasa Tacloban City na ang aking anak, parang para mag-aral, mag-isa na ako ngayon sa bahay at may moments na nalulungkot talaga ako, Dr. Love. Pero inaaliw ko na lamang ang sarili ko sa panonood ng Netflix at pag-aalaga ng mga pusa at kung minsan naman tinatawag ko sa bahay ang mga batang anak ng kapitbahay namin at sabay-sabay kaming kumakain. At siyempre, nandyan din ang weekend bonding with friends para malibang talaga at ma-enjoy ang buhay. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko ito kayang gawin. Hindi ko rin alam kung tama ang ginagawa ko. Hindi ko rin po alam kung dinidistract ko lamang po ang sarili ko sa mga bagay na nagpapalungkot. Pero hoping naman po na tama ako at tama ang ginagawa ko. Kaya naman nagmumukmok kaysa naman sa nagmumukmok at umiiyak lamang ako. Ano po ba sa palagay niyo ang pinagdadaanan ko at sa ginagawa ko? Tama po ba, Dr. Love? Or in denial pa rin ako at itinatago ko sa mga parang nagpapasaya sa akin? Salamat po sa magiging payo ninyo patungkol po sa concern ko. God bless po, Dr. Love. Umaasa, Via ng Quezon City. Balikan natin ang kasaysayan ni Via. Maraming salamat sa iyo, Via, sa pagkakataon na ibinigay mo na maibahagi mo ang iyong kasaysayan ng buhay sa ating mga tagapakinig. Alam mo, hindi madali para sa isang tao ang mawalan ka ng mahal mo sa buhay, ng katuwang mo sa buhay, tao na minahal mo at naging bahagi ng iyong buhay. Parang kalahati ng buhay ay nasa kanya. No? Yan ang asawa natin, ang ating mga may bahay. Pero hindi natin alam at hindi natin mabibigyan ng kasiguruhan kung hanggang kailan tayo magkakasama. Kaya nga ito ay isang magandang palaala para sa mga tao na parang minsan ay taken for granted na lamang ang kanilang mga mahal sa buhay. Na, andyan naman siya. Hindi natin masyadong naipapadama ang ating appreciation, ang ating pagmamahal sa mga taong, pinakasalan natin. Parang taken for granted. Parang andyan na siya di ba? Pero mahalaga na ipadama natin ang bawat sandali na mahal natin at mahalaga siya sa ating buhay. May pagkakataon, Via, na talagang maiiwanan ng isa. At nakita ko rin yan sa aking mga magulang. Unang pumano ang aking nanay, si Inang, and nakita ko ang kalungkutan sa aking ama. And after a year, ay sumunod na siya. So, sa mga taong katulad mo na bata pa naman, ay nakakapag-adjust tayo sa mga pangailangan ng buhay. Saludo ko sa iyo sapagkat mayroon kang anak na responsable, mapagmahal, at masipag. Yan ay dahilan sa iyo at sa iyong asawa. Ito yung values na itinanim mo doon sa iyong anak. At ngayon ay inaani mo at nakikita mo sa kanya ang pagiging responsableng anak.
Kailangan din ng iyong anak na matutuhan na humarap sa lipunan at bumuo ng kanyang mga pangarap. At kasama diyan ng kanyang pag-aaral at minsan ay paglayo sa atin ng ating anak. Hindi man natin gusto, hindi man niya gusto, pero kinakailangan para maging hagdan ito para maabot ang kanilang pangarap. Kung sakali man Via na dumating sa buhay mo ang oras na ikay nalulungkot, nagdadalamhati sapagkat hindi madali na matanggap, no? It will take quite some time. May iba-ibang stages ang grieving. At nakikita ko naman na nakaka-adapt ka doon sa mga pangangailangan mo. Tama yung ginagawa mo that kung ikaw ay nalulungkot, naghahanap ka ng mga bagay na makapag-distract doon sa loneliness na pinagdadaanan mo. At kasama dyan yung mga simpleng bagay na pagtawag sa mga anak ng kapitbahay natin para magsalo-salo tayo sa bahay mo habang wala ang iyong anak. See to it that magkaroon din ng pagkakataon na regular na magkita kayo ng iyong anak every now and then. It's either umuwi siya sa Maynila o ikaw ang magtungo sa probinsya para madalaw din siya, para malaman niya na you are still together bagamat kayo ay magkalayo. Ang sa akin lamang, higit na magiging madali para sa iyo na tanggapin ang katotohanan and obviously natanggap mo na ang katotohanan na nag-iisa ka at tanging ang anak mo na lamang ang iyong kasama. Ang pagkawala ng iyong asaway, natanggap mo na. Siguro panahon para mabuo muli ang iyong pagtitiwala sa Diyos, panahon ng panalangin, panahon ng mga pagninilay, lalo na kapag ikaw ay nag-iisa na lamang. At sana'y patuloy kang makinig sa programang ito upang makapagdulot ng kaaliwan sa bawat araw at bawat gabi ng ating pagsasama. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.